Sa isang maliit na baryo, sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, nakilala si Lolo Berting, isang matandang tagapag-alaga ng lihim ng kanilang lahi. Hindi siya basta-bastang tao. Sa kanyang maliit na dampa, may itinatago siyang agimat na ayon sa alamat ay nilikha mula sa dalisay na dugong ipinasa ng isang diwata sa bato ng kasukalan. Ang agimat na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at abilidad na makakita ng mga nilalang mula sa dilim, ang mga aswang at gabunan, sinaunang nilalang na nagpapahirap sa kanilang lugar. Sa kabila ng kanyang edad na higit 70 taon, si Lolo Berting ay matipuno pa rin at ang kanyang matalas na pandama ay hindi nalalayo sa kagubatan. Ang mga tao sa baryo ay nagkikwento na noong kabataan niya, isang grupo ng gabunan ang umatake sa kanilang baryo. Sa tulong ng agimat, nalipol ni Berting ang buong pangkat ng mga ito at simula noon, nagkaroon siya ng takot at respeto mula sa mga tao at halimaw. Gabi ng kabilugan ng buwan, nang magsimulang dumilim ang kalangitan sa baryo ng San Rafael, nagsimula ang gabi sa katahimikan, ngunit ito'y unti-unting napupuno ng mga kakaibang ingay, huni ng mga hayop na tila nag-aaway at mga yabag na parang hindi likas. Sa gitna ng kadiliman, may isang pamilya ang tumatakbo sa bahay ni Lolo Berting. "Lolo Berting, tulungan niyo kami!" sigaw ng isang lalaki habang pasa ng kanyang anak. Ang mga mukha nila ay punong-puno ng takot. "May nakita kaming nilalang sa likod ng bahay. Hindi iyon tao, Lolo Berting, parang mga aswang," dagdag pa ng lalaki. Kinuha ni Lolo Berting ang kanyang agimat na nakasabit sa pader. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. "Huwag kayong matakot. Ako ang bahala." Sa sandaling sinabi niya ito, parang bumalot sa kanyang paligid ang kakaibang enerhiya. Ang kanyang katawan, kahit matanda na, ay naging masigla at matatag. Habang binabantayan niya ang pamilya sa loob ng kanyang bahay, isang matinis na iyak ang narinig mula sa labas. Sumilip si Berting at nakitang isang aninong gumagapang sa lupa. Isang gabunan. Ang halimaw na matagal niya ng kalaban, pero kakaiba ang anyo nito. Tila mas malaki at mas mabagsik. "Berting!" wika ng gabunan gamit ang boses na malalim at nakakatakot. "Matagal na kitang hinahanap. Dumating na ang oras ng paghihigante." Lumabas si Lolo Berting, dala ang kanyang agimat. Sa isang iglap, humugot siya ng punyal na inukit mula sa matandang puno ng paliti. "Kung ganon, dito ka na magwawakas." Sa gitna ng laban, muling bumalik ang mga alaala ni Lolo Berting noong kabataan niya. Si Apo Hilario, ang matandang ermitanyo ng baryo, ang nagbigay sa kanya ng agimat. "Berting," sabi ni Apo Hilario noon, "ang agimat na ito ay may kapangyarihang nagmula sa mga diwata. Ngunit tandaan mo, bawat gamit nito ay may kapalit. Ang kaluluwa mo ay dahang-dahang maaagnas kapag ginamit mo ito sa maling paraan." Nagpasya si Berting na gamitin ang agimat para sa kabutihan. Sa bawat gabunan at aswang na kanyang natalo, mas tumitibay ang kanyang koneksyon sa agimat. Subalit ramdam niya ang unti-unting panghihina ng kanyang espiritu. Ngunit ngayong gabi, isang malakas na gabunan ang kanyang katunggali. Hindi na ito ordinaryo. Parang may sumanib na mas matinding kapangyarihan dito. Sa bawat hampas ng kanyang punyal, nararamdaman ni Lolo Berting na hindi ito sapat. Habang patuloy ang laban, biglang lumiwanag ang kanyang agimat. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Berting, kailangan mo magpasya. Ibubuhos ko ang lahat ng kapangyarihan. Ngunit maaaring ito ang huli mong laban."
Sa kabila ng babala na pagdesisyonan ni Berting na ipagpatuloy ang laban. "Hindi ako matatakot sa kapalit," sigaw niya. Habang nagpapalitan ng suntok at saksak sina Berting at ang gabunan, unti-unting lumilitaw ang lihim ng halimaw. "Berting! Kami ang tunay na takpagmana ng lupang ito. Ang agimat mo ay ninakaw sa amin. Ngayon, oras na para bawiin ito," sabi ng gabunan. Nagulat si Berting. "Anong ibig mo sabihin?" Ikwininto ng gabunan na noong unang panahon, ang mga gabunan ay hindi halimaw. Sila'y tagapagbantay ng kagubatan, ngunit nang dumating ang mga tao, unti-unti silang itinaboy at pinalayas. Ang agimat na hawak ni Berting ay bahagi ng kanilang lakas na kinuha ng mga diwata upang gamitin laban sa kanila. Napaluhod si Berting habang unti-unting naiintindihan ng kanyang papel sa kasaysayan. Ngunit hindi ibig sabihin nito, tama ang ginagawa ninyo. Pumapatay kayo ng mga inosente. "Dahil wala na kaming pagpipilian," sagot ng gabunan. Sa huling sagupaan, ginamit ni Berting ang buong kapangyarihan ng agimat. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong baryo at sa loob ng ilang saglit, tumahimik ang paligid. Sa liwanag ng agimat na bumabalot sa buong baryo, akala ni Lolo Berting ay natapos na ang laban. Tumahimik ang paligid at naglaho ang gabunan sa makapal na usok. Ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang puso, para bang hindi pa tapos ang digmaan. Habang bumabalik sa kanyang dampa, napansin niya ang mga tao sa baryo na tahimik na nanonood mula sa kanilang mga bahay. Nakatingin sila kay Lolo Berting na parang naghihintay ng kasiguraduhan. "Berting!" wika ng isang matandang babae. "Tapos na ba ang pananalasa ng mga gabunan?" Tumingin siya sa kanila at sinabing, "Pansamantala, ngunit hindi ko matitiyak kung kailan sila muling babalik." Habang pinag-iisipan niya ang susunod na hakbang, biglang pumislap muli ang agimat sa kanyang dibdib. Isang kakaibang tinig ang nagsimulang magsalita sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya narinig noon. "Berting," wika ng tinig, "hindi mo pa tuluyang natatalo ang angkan ng mga gabunan. Ang huling gabunan na iyon ay isa lamang sa mga sugo ng kanilang pinuno. Kung nais mong tapusin ito, kailangan mong harapin ang kanilang ugat." Napalunok si Lolo Berting. "Saan ko matatagpuan ang kanilang pinuno?" tanong niya. "Ito'y nasa ilalim ng gubat ng punong balete," sagot ng tinig. "Isang lugar na tinakpan ng dilim mula sa noong unang panahon. Ngunit mag-ingat ka, Berting. Hindi lahat ng iyong nakakaharapin ay mababagsik na halimaw. Ang ilan ay mga anino ng iyong nakaraan." Kinaumagahan, naganda si Lolo Berting para sa paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang punyal at ang buti ng langis na inihanda niya mula sa mga dahon ng alagaw, isang likido na sinasabing makakawasak sa balat ng mga aswang. Isinabit din niya ang agimat sa kanyang liig at tila nararamdaman niya ang bigat nito na mas mabigat kaysa dati. Bago siya umalis, dumating ang kanyang apo na si Andoy, isang binatilyong puno ng sigla ngunit walang alam tungkol sa mga nilalang ng dilim. "Lolo, sasama ako sa inyo," sabi ni Andoy. "Hindi, Andoy. Ang pupuntahan ko ay lugar ng kamatayan. Hindi ito para sa mga kagaya mo." "Pero Lolo, paano kung kailanganin mo ang tulong ko? Hindi kita kayang hayaang mag-isa," sagot ng binata. Nag-isip si Lolo Berting. Alam niyang mapanganib ang lugar na iyon, ngunit ramdam niyang may dahilan kung bakit gustong sumama ni Andoy. Sa huli, napagpasyahan niyang payagan nito. "Sige, pero manatili ka lang malapit sa akin.
at gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Wika niya. Pumasok sila sa gubat ng Balite bago sumapit ang gabi. Habang papalalim sila, napansin nilang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila nabubuhay at ang kanilang mga ugat ay gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay malamig, ngunit puno ng masangsang na amoy ng dugo. Lolo, bakit parang ang lugar na ito ay may buhay? Tanong ni Andoy habang hawak ang kanyang itak. Ito ang tirahan ng mga gabunan. Ang bawat puno rito ay may halimaw na nakatago. Kaya huwag kang tatapak ng basta-basta, sagot ni Berting. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng isang malaking puno. Tumigil si Lolo Berting at itinulak si Andoy sa likuran niya. Maganda ka, bulong niya. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ito'y hindi tulad ng gabunan na kanilang nakita noong gabi. Mukha itong tao, ngunit ang mga mata nito ay nagbabaga sa pulang liwanag. Sa busis ng malalim at parang bumubulong sa hangin, nagsalita ang nilalang. Berting, ang mangdirigma ng agimat. Bakit ka narito? Narito ako upang tapusin ang sumpa ng iyong lahi, sagot ni Berting. Tumawa ang nilalang, isang tawa na umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Ha 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 ha! Bago ka makarating sa aming pinuno, kailangan mong harapin ang iyong sariling mga anino. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay nawala at napunta si Berting sa gitna ng isang eksinang mula sa kanyang kabataan. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Hawak ang agimat sa unang pagkakataon. Sa harapan niya ay nakaluhod ang isang batang gabunan na hindi niya naaalala. Patawad Berting, sabi ng batang gabunan. Hindi ko nais ang labanang ito. Napilitan lamang akong sundin ang utos ng aking ama. Ngunit ang mas batang Berting ay hindi nagdalawang isip. Sa isang galaw ng kanyang punyal, tinapos niya ang buhay ng bata. Ito pala ang kanyang unang gabunan na napatay. Ngayon, naririnig niya ang boses ng bata sa kanyang isipan. Paano mong masasabing ikaw ay bayani, Berting, kung ikaw mismo ang pumapatay ng inosente? Natigilan si Berting. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ginawa ko iyon para sa baryo, sagot niya. Ngunit baryo lamang ba ang iyong mahalaga? Ang agimat mo ba'y para lang sa pagpatay? Habang nakatayo si Lolo Berting sa harap ng anino ng kanyang nakaraan, bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang boses ng batang gabunan ay tila sumisiksik sa kanyang isipan, paulit-ulit na nagtatanong, bayani ka ba talaga? O isa kang tagapagwasak? Biglang lumiwanag ang agimat sa kanyang liig, at sa liwanag nito'y bumalik siya sa realidad ng gubat ng Balite. Ngunit hindi pa rin nawala ang bigat ng mga tanong sa kanyang puso. Nilingon niya si Andoy na tahimik ngunit kita sa muka ang pagkabahala. Lolo, ano ang nangyayari? Tanong ng apo. May mga anino ng nakaraan na hindi ko kailanman pinagsisisihan noon. Pero ngayon, parang bumabalik ang lahat. Pailing na sabi ni Berting. Pero hindi ito ang oras para magduda. Kailangan nating tapusin ang misyon. Sa kanilang paglalakad, narating nila ang isang madilim na lawa sa gitna ng gubat. Ang tubig ay kulay itim at walang anino ng buwan ang makikita rito. Sa gitna ng lawa, may isang malaking bato na nagliliwanag sa pulang alitaptap. Ito ang pintuan. Ngunit bago mo ito mabuksan, kailangang ibuhos ang iyong pinakamalalim na lihim, wika ng agimat sa isipan ni Lolo Berting. Napatigil si Lolo Berting. Anong ibig sabihin nito? Habang iniisip niya ang mga salitang iyon, muling gumalaw ang tubig.
Isang babaeng anyong lumitaw mula rito, mahaba ang buhok at walang matang makikita sa muka. "Berteng, matagal na kitang hinihintay," wika ng babae. "Sinong nilalang ka?" tanong ni Berteng habang iniaabot ang punyal sa kanyang baywang. "Hindi mo ako naaalala, ngunit ako'y bahagi ng iyong kasaysayan. Ako si Maria, ang ina ng batang gabunang pinatay mo. Narito ako, hindi para lumaban, kundi para magbigay ng liwanag." Ayon kay Maria, ang agimat na hawak ni Berteng ay hindi isang simpleng proteksyon. Ang kapangyarihang ito ay hinugot mula sa kaluluwa ng mga gabunan. Sa tuwing ginagamit ito laban sa kanilang lahi, nawawala ang kanilang pagkakataon na muling mabuhay sa kabilang buhay. Ang bawat gabunan na pinatay mo ay naging bahagi ng agimat. Ang kanilang lakas ay isinama mo rito, ngunit ang kanilang espiritu ay isinakripisyo. Paliwanag ni Maria. Kaya't habang buhay kang magiging konektado sa amin, ang sumpa ay hindi natatapos hanggang ang agimat ay hindi magagamit pa. Hindi makapaniwala si Berteng. Ibig mong sabihin, ang agimat na ito ay hindi ginawa para sa kabutihan? Depende sa gumagamit. Ngunit sa bawat desisyon mong gamitin ito, may mga kaluluwang naghihirap. Kaya nga ang pinuno ng aming lahi ay naghihintay sa iyo. Nais niyang wakasan ang sumpa sa pamamagitan ng pagwasak sa iyo. Sa sandaling iyon, umalingaw ang boses ng agimat sa kanyang isipan. "Berteng, huwag kang magpapadala sa kanilang mga salita. Ang kanilang lahi ay nagdudulot ng kadiliman. Ginawa ka ng baryo mong bayani at ikaw ang tagapagtanggol ng tao." Naguluhan si Berteng. Hindi niya alam kung kanino paniniwalaan. Tumingin siya kay Andoy na tila may sariling tanong sa kanyang mga mata. "Lolo, hindi ba't ang agimat na yan ang laging nagliligtas sa atin? Pero bakit parang may bagay na tinatago ito?" Bago pa man sila makasagot, ang bato sa gitna ng lawa ay biglang nagbukas at mula rito ay lumitaw ang isang higanting gabunan, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakakalaban ni Berteng. Ang gabunan ay may 6 na mata at mahahabang pangil. Ang balat nito ay parang uling na nililok ng kidlat. Ang boses nito ay malalim at nakakakalas ng katahimikan sa paligid. "Berteng, ikaw ang salarin ng aming pagdurusa. Ang lahi mo ang sumira sa aming kapayapaan. At ngayon, ikaw ang magbabayad. Huwag mong idamay ang buong sangkatauhan sa kasakiman ng iilan. Ako'y narito upang tapusin ang sumpa," sagot ni Berteng habang inilalabas ang kanyang punyal. Tumawa ang gabunan. "Ang sumpa ay ikaw mismo, Berteng. Ang agimat na dala mo ang nagtatali sa atin sa walang katapusang digmaan. Kapag nawala ka, mawawala rin ang sumpang ito." Sa kanilang sagupaan, inabot ni Andoy ang isang sulo at nagpasya siyang sumama sa laban. Habang nilalabanan ni Berteng ang agimat sa higanting gabunan, natuklasan ni Andoy na may nakaukit sa paligid ng bato. Isang sinaunang teksto ang nagsasabing ang agimat ay nagtataglay ng buhay. Ngunit ito'y kailangang isakripisyo upang muling magbalik ang kapayapaan. "Andoy, anong binabasa mo?" sigaw ni Berteng habang iniiwasan ang mabagsik na hampas ng halimaw. "Lolo, kailangan mong sirain ang agimat," sagot ni Andoy. Hindi makapaniwala si Berteng. Paano niya wawasakin ang bagay na naging sandigan niya sa loob ng mahabang panahon? Ngunit sa puso niya, alam niyang iyon lamang ang tanging paraan.
Habang papatuloy ang laban, bawat hampas ng gabunan ay nagdudulot ng pagyanig sa buong gubat ng balete. Si Andoy ay patuloy na nagbabasa sa ukit ng paligid ng bato na tila naglalaman ng susi sa kanilang tagumpay. Samantala, si Lolo Berting ay pilit na umatake gamit ang kanyang punyal, ngunit ang gabunan ay tila hindi nasasaktan. "Andoy, ano pang sinasabi dyan?" sigaw ni Berting habang iniiwasan ang matatalas na kuko ng halimaw. "Lolo, ang agimat ay kailangang ibalik sa pinagmumulan nito. Sabi dito, kapag sinakripisyo ito, mawawala ang sumpa," sagot ni Andoy, nanginginig habang binabasa ang sinaunang teksto. Sa kabila ng takot, muling sinubukan ni Berting na mag-isip. Ang agimat na kanyang matagal ng sandigan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang ang patuloy na paghawak dito ay nagdadala rin ng kasawian sa iba. Sa gitna ng laban, pinatigil ni Berting ang gabunan sa pamamagitan ng pagbigkas ng sinaunang dasal mula sa agimat. Ang dasal na ito ay nagpaparalisa sa halimaw, ngunit pansamantala lamang. Tumakbo siya patungo sa gitna ng bato kung saan naroon ang pulang alitaptap na tila gumagabay sa kanya. "Andoy, bumalik ka sa dampa. Hindi na kita maaaring isama sa susunod na mangyayari," sigaw ni Berting. "Hindi, Lolo. Kung mamamatay ka, sasamahan kita," tugon ng binata. Walang oras para sa pagtatalo. Hinawakan ni Berting ang agimat at itinapat ito sa liwanag ng bato. Sa sandaling ito, ang buong gubat ng balete ay nagsimulang manginig at ang kapaligiran ay napuno ng liwanag na kulay ginto. Ang gabunan, kahit paralisa, ay biglang tumawa. "Berting! Ang sakripisyong iyan ay hindi magdadala ng kapayapaan. Mawawala ang agimat, ngunit ang galit ng aming lahi ay mananatili. Hindi ito ang katapusan." Tumigil si Berting at tumingin sa halimaw. "Hindi ako natatakot sa inyong galit. Ako ang mahalaga. Ang sumpa ay magwawakas. Ito ang huling laban." Sa huling pagkakataon, iniangat ni Berting ang agimat at itinapon ito sa pulang liwanag. Sa sandaling magtamang agimat at ang bato, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa paligid. Ang sigaw ng gabunan ay umalingaw-ngaw habang ito ay unti-unting natunaw sa liwanag. Pagkatapos ng pagsabog, ang gubat ay bumalik sa tahimik na estado. Wala na ang itim na tubig, wala na ang mga gumalaw na puno. Si Berting ay nakaluhod, hawak ang kanyang dibdib. Ang agimat ay nawala na at kasama nito ang lahat ng kanyang kapangyarihan. "Andoy!" Mahina niyang tawag sa kanyang apo. Lumapit si Andoy, tinulungan siyang tumayo. "Lolo, tapos na ba?" tanong ng binata. "Tapos na ang sumpa," sagot ni Berting, kahit ramdam niya ang matinding panghihina. "Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan ng lahat. Ang bawat nilalang ay may papel sa mundong ito at hindi nating maaaring baliwalain ang kanilang pinanggalingan. Ang agimat ay nawala, ngunit dapat nating bantayan ang ating pagkatao." Sa kanilang pagbalik sa baryo, naramdaman ni Berting ang kakaibang gaan sa hangin. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Malugod na sinalubong si Berting at si Andoy, ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam ni Berting ang malaking kawalan. Hindi lamang ang agimat ang nawala sa kanya, kundi pati ang bahagi ng kanyang sarili na matagal niyang inalagaan. "Lolo," wika ni Andoy habang naglalakad, "ano pa ang gagawin natin kung bumalik ang mga gabunan?" Tumingin si Berting sa kalangitan, kung saan muling sumilip ang araw. "Tulad ng dati, magbabantay tayo. Ngunit ngayon,
hindi sa tulong ng agimat. Ang tapang at pagkakaisa ng bawat isa ang tunay na panlaban sa dilim. Mula noon, si Lolo Berting ay naging simpleng tagapagbantay ng baryo, nagtuturo kay Andoy ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga aswang at gabunan. Ang sumpa ng agimat ay natapos na, ngunit ang kwento ng gubat ng baliti at ang lahi ng gabunan ay nanatiling babala para sa lahat, na sa bawat kapangyarihan may kalakip na responsibilidad. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, si Berting ay nakaupo sa harap ng kanyang dampa, nakatingin sa gubat na dati puno ng takot. Wala nang agimat, ngunit ang lakas ng kanyang puso ay nanatili. Isang tunay na bayani na handang tumayo sa harap ng anumang dilim. Wakas,